sabi niya, aba, hindi anya nagmumura. Hindi ako nagmumura. Kung gumagamit man ako ng salitang GAGO, kung gumagamit man ako ng salitang GAGO, Medyo nagmura Opo. si Mr. Willie Santiago at the Opo. time. At kami nga ho, ang pinatutungkulan niya yung termino na kanyang ginamit. Yung Opo. TNGA ba yun? Kanyang ginamit. Yung Opo. TNGA ba yun? Ano ba yung terminong ginamit? GA. Oo. Oh, yun daw. Ano ba yung terminong ginamit? GA. Oo. Oh, yun daw. TANGA. Sa kabila ng paulit-ulit na pangangaral ng Iglesia ni Cristo tungkol sa pagiging dukha at mapagpakumbaba, tila kabaligtaran ang makikita sa pamumuhay ng kanilang tinatawag na royal family. Si Eduardo Manalo kasama ang kaniyang pamilya ay namumuhay sa marangyang mga bahay sa exclusive villages, sakay ng mamahaling sasakyan at madalas makitang nagbabakasyon sa iba't ibang bansa. Habang ang kanilang mga miyembro ay patuloy na hinihikayat na magbigay ng abuluyan, itinatampok naman sa social media ang marangyang buhay ng kanilang liderato. Maraming kaanib ng ENC ang nagtitiis sa hirap, sumusunod sa mahigpit na patakaran ng samahan at inuuna pa ang abuluyan kaysa sa sarili nilang pangangailangan. Pero ang tanong, nasaan ang sinasabing pagpapakumbaba ng kanilang mga pinuno? Ang kanilang mga gusali at ari-arian ay nagpapakita ng karangyaan. Mula sa grandeng mga kapilya hanggang sa multibilyong pisong mga investments. Hindi ba dapat mas inuuna ang kapakanan ng kanilang mga miyembro kaysa sa pagpapakita ng yaman? Kaming mga karaniwang kaanib, sumusunod lang sa aral at sakripisyo. Pero sila, parang hindi naabot ng hirap. Kung tunay na makadiyos at mapagpakumbaba ang isang relihiyon, dapat bang ganito ang pamumuhay ng kanilang mga pinuno?